At para sa ating mga balita, Russia, lihim na sinasabotahe ang European Union at mga barko ng China, tuluyan ng pumasok sa mga probinsya ng Pilipinas. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Iniimbestigahan ngayon ang pagkasira ng maraming undersea cables na ginagamit para sa internet at komunikasyong militar sa Europa. Kasabay nito ay namataan ang ilang mga barko ng Russia malapit sa lugar, na naging dahilan naman ng pagkaalarma ng mga bansang kasapi ng NATO. Tanong ngayon ng ilang mga eksperto, nagsisimula ba si Vladimir Putin ng gera sa ilalim ng dagat? O ito ba ay isang uri lamang ng paranoyang tulad ng nangyari noong panahon ng Cold War? Kung totooan niya ang mga suspecha na ang Russia ang nasa likod ng pagkasira ng mga kable, malaki ang posibilidad na wasakin nito ang maraming infrastruktura sa Europa sa loob lamang ng ilang sandali. Kaugnay ng insidente, napaulat na dinakip ng kapulisan ng Norway ang isang barkong pag-aari ng Russia, ang Silver Dania. Pinaghihinala ang sangkot ang nasabing barko sa nasabing insidente sa ilalim ng Baltic Sea. Sinasabing hindi lamang ito isang uri ng pag-aresto. Ang pag-aresto sa barko ay bunsod ng isang insidente na nangyari sa undersea cable na nasa pagitan ng bansang Sweden at Latvia. Ayon sa ulat, natuklasang nasira ang nasabing kable na kritikal sa communication service sa Europa. Ang pagkakatuklas sa sira ay nagresulta sa pagsasagawa ng imbestigasyon ng pinagsanib na puwersa ng Latvia at Norway na naging dahilan ng pagkaaresto sa barkong Silver Dania. Naniniwala ang mga otoridad na may anomalyang nangyayari sa tracking device ng nasabing barko. This ship is a Norwegian-registered and Norwegian-owned ship. It was sailing on this occasion between St. Petersburg and Murmansk. The entire crew of 11 on board the ship is Russian. Led by Tromsø Police District, the ship was brought in last night with assistance from the Coast Guard. The ship arrived at the port of Tromsø early in the morning at 6:40. Both the crew and the shipping company we have been in contact with cooperated with the police. They were also brought to Tromsø voluntarily. Mariin namang itinanggi ng shipping company na may hawak sa barko ang anumang koneksyon sa insidente sa ilalim ng dagat. Sinabi din nila na lahat ng tracking data ng barko ay normal at walang problema. Iginiit din nila na walang anumang ebidensya na mag-uugnay sa nasabing barko sa pangyayari at sinabing walang anumang kahinahinalang kilos mula sa barko. Matatandaan na naglalayag ang barko mula sa St. Petersburg sa Russia hanggang sa Murmansk. Ibig sabihin, dumadaan ito sa Baltic Sea malapit sa baybaying dagat ng Norway. Sinasabing naroon ang barko ng oras na masira ang mga kable sa ilalim ng dagat. At sinasabing humimpil ito sa Port of Tromsø sa Norway ng mismong oras ng insidente. Ang Silver Dania ay pangalawa na sa mga barkong inaresto kaugnay ng insidente. Ang una ay ang barkong inaresto ng mga otoridad sa Sweden, ang barkong Verzen, isang multi-flag cargo ship na idinadawit din sa nasirang kable. Matapos ang investigasyon ay pinakawalan din ang nasabing mga barko dahil sa kawalan ng matibay na ebidensyang nakita ang mga otoridad. Pero nagdesisyon ang mga kinauukulan na ang damage sa underwater cable na nagdudugtong sa Latvia at sa Sweden ay hindi isang isolated case. Ito ay bahagi umano ng mga serye ng mga kaparehong insidente na kinababahala ngayon ng pamahalaan. Dahil dito, kinwestiyon ngayon ng mga otoridad ang seguridad ng mga communication constructions sa ilalim ng Baltic Sea. 9 na bansa ang nakapalibot sa Baltic Sea gaya ng Denmark, Finland, Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany at Russia. Lahat ng mga bansang ito maliban sa Russia
ay mga kaalyado ng NATO. Mula pa noong 2023, napaulat na may 11 Baltic Sea cables ang nasira na naging dahilan sa pagkakaroon ng iba't ibang mga teorya, kabilang na ang akusasyon sa bansang Russia na nagsasagawa ito ng isang hybrid warfare laban sa mga bansa sa Europa dahil sa pagtulong nila sa bansang Ukraine. Kasunod nito ay pinalakas ng NATO ang kanilang presensya sa Baltic Sea sa pamamagitan ng pagde-deploy ng mas malaking naval forces na kinabibilangan ng 10 barkong pandigma, mga frigates at maritime patrol aircraft. Layunin ng puwersang ito na i-monitor at bantayan ang mga pasilidad sa ilalim ng dagat. NATO will enhance its presence in the Baltic Sea region. That way we hope and we will deter. Of course, we are also ready to take action where is needed, and we are trained for that. But also the contributing nations must be able and will be able to react in a correct manner. Habang pinapalakas naman ng NATO ang puwersa nito sa Baltic, tanong ng mga eksperto, sapat na ba ang mga hakbang na ito upang mapigilan ang mga pag-atake sa hinaharap? O ito ay isa lamang precautionary moves bilang tugon sa hindi mabasang kilos ni Putin? Umaasa ngayon ang ekonomiya ng mundo sa mga undersea cables dahil ito ang nagbibigay ng power sa maraming tahanan. Nagbibigay din ito ng bilyon hanggang sa trilyong halaga ng kita. Dahil dito, nakatutok ang buong mundo sa mga kaganapan sa Baltic Sea at iniisip na anumang problema dito ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala sa mundo. Sa ibang balita, mga barko ng China tuluyan ng pumasok sa mga probinsya ng Pilipinas. Nag-deploy kahapon ang Philippine Coast Guard ng 2 barko at isang aircraft matapos mamataan ang iligal na presensya ng 2 barko ng China sa karagatang sakop ng Bolinao, Pangasinan. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Terriela, idineploy nila ang 2 44-meter vessels na BRP Cabra at BRP Bagakay. Gayon din ang isang island aircraft matapos na mamata ang iligal na pumasok sa teritoryo ng bansa, ang Chinese Coast Guard vessel na 3301 at 3104. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa PCG, huling namataan ang mga naturang Chinese vessels may 34 nautical miles sa coast ng Pangasinan sa pamamagitan ng kanilang Dark Vessel Detection Program. Ang 34 nautical miles na distansya ang pinakamalapit na narating ng mga barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sinasabing galing sa dagat na sakop ng Mindoro ang 2 barko na ilang araw nang binubuntutan ng mga kawani ng BRP Cabra at BRP Bagakay. Ilang beses na pinalipad ng Coast Guard ang kanilang Islander aircraft para kunan ng litrato at video ang mga barko ng China. Ayon kay Commodore Terriela, nasa layong 70 to 75 nautical miles na ang 2 barko mula sa probinsya ng La Union. May hinala naman ang Coast Guard kung bakit pabalik-balik sa teritoryo ng Luzon ang nasabing mga barko. We believe na China wants to normalize their deployment of illegal deployment of China Coast Guard vessel also within our own exclusive economic zone. Dagdag pa ni Terriela, hindi naman daw nagtagal ang mga barko sa nasabing lugar sa Luzon, pero nangako sila na patuloy na itataboy ang anumang mga barko ng China na papasok sa teritoryong pandagat ng Pilipinas, tulad na lamang ng ginawa ng PCG sa pagtataboy sa tinaguriang monster ship ng China, ang 5901, na napaalis mula sa 50 nautical miles na distansya sa coastline ng Zambales. Dinipensahan naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun ang presensya ng kanilang mga barko sa Pilipinas at sinabing ang soberanya at mga karapatan at interes ng China sa South China Sea ay matagal nang nakatatag sa kasaysayan at sumusunod sa international law. Dagdag pa ni Guo na nasa batas ang isinasagawang paglalayag sa mga tubig na pinag-uusapan.
Nanawagan din siya sa Pilipinas na itigil ang mga aktibidad na labag sa batas at mga provokasyon at akusasyon na nagsasapanganib ng kaayusan at kapayapaan sa South China Sea. Matatandaan na noong 2016, sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na basihan ang mga pag-aangkin ng China sa South China Sea na tinatawag din namang West Philippine Sea. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.